Yes. Ah, Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng subscribers, supporter, followers ng United People's Initiative, ng Filipino Guerrilla Forces, ng Makabayan in Informative Channel, and sa Facebook account, isumbong kay Commander Bukay. So, kanina, umaga, ay dumating na ako sa White Plains, sa Corinthian subdivision man tawag nun. Nandun kami nag-o-observe, pero hindi kami nagpakita sa media, sa taong bayan, kasi ang aming objective doon ay tingnan yung kalagayan ng mga nag-rally. Alam nyo, mga kaibigan, noong pa man lang bago may publish ang June 28 na magkaroon ng White Ribbon Movement Rally, at napag-alaman ko na mayroong makakaliwa, meaning mayroong NPA na kasama sa plano, but itinatanggi ng White Ribbon na walang NPA na kasama. Naniniwala ako sa iba na hindi kasama dahil hindi nila alam. At hindi nila alam ang laro ng NPA, ng komunista, ng Makabayan Black. Hindi nila alam ang laro. Kasi ang laro nila ay maduming laro, na kuno sila ay tunay na tagapagtanggol ng Pilipino. Pero behind that, mayroon silang mga makademonyong pag-iisip. Kaya doon pa lang talagang nakikita ko na mayroong hidden agenda ang makakaliwa. Ang problema lang na ang nag-organize ay mga religious sector. Ang pamumuno ni Bishop Tindero at saka Bishop Bacamoro. Ang hindi natin alam, kung alam nila na ang komunista, ang NPA, ay sasali. Kaya nga mayroon ako ka-discussion kanina, yung member ng Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon. sorry. White Ribbon Committee ay tahasan talaga sinasabi niya na hindi kasali ang mga NPA. Kahit nga yung mga general na kasama ko sa military and uniform personnel, sabi nila, sa tahasan nila sinasabi, ulit-ulit sa aming group chat na hindi kasali ang makakaliwa. Pero bakit doon sa akin, dito sa aking YouTube na picture, lahat nandoon na VIP, puro NPA. Nag-iisa lang doon ang hindi NPA. Si Colonel Kervin de Belor. Sir, magandang gabi sa iyo. Nag-iisa ka lang, sir, na NPA, nakasama sa NPA. Ganun ba ang ating prinsipyo? Para rin tayong walang pinagkaiba kay Trillanes. Kay Trillanes, para lang ma-maintain nila, maki-alyansa sa mga NPA. Biruin mo, makakayanan mo makipag-alyansa sa NPA for your personal purpose. Kasi ganito yan, mga kaibigan. Ganito yan. Kasi kuminsan, nag-iisip ako pag-rebelde o
hindi man pagrebelde. Kung minsan nag-iisip ako, gusto kong magwala o pwede nga magrebelde. Kasi pagka lumabang sa gobyerno, parang rebelde ang tawag sa'yo. Pero paano ko kakayanin yan? Kung wala akong grupo. So, siguro, gagamitin ko ang grupo ng NPA. Matagal kong palaisipan yan eh. Makikisali ba ako sa NPA? Ha? Makikisali ba ako sa NPA o hindi? Yun yung tanong doon sa sarili ko. Pero sabi ko, hindi ko makayanan. Because of my personal ambition, sasakay na lang ako sa NPA. Hindi ako si Trillanes na isang kahol ng kahol. Ha? Hindi ko pwedeng apakan ang aking prinsipyo. Hindi ko pwedeng inilura ko na ay ibabalik ko pa. Yan ang prinsipyo ko na hindi kayang gampanan ng karamihang Pilipino. Kaya ko sinasabing karamihan dahil hindi naman ibig sabihin lahat eh. May karamihang Pilipino ay walang ganong prinsipyo. Pero ako, sabi nga ni Captain Ray, na mula pa noon, kalabang ko na ang NPA. Hanggang nag-retired ako, kalabang ko pa rin NPA. Kasi nga, ang NPA ay kalaban ng gobyerno, kalaban ng taong bayan. Kaya nga ako hanggang ngayon, dinidipinsahan ko ang taong bayan, ang ating bayan. Kahit na ako ay isang retirado. Dahil hindi namuputol ang aking sinumpaan sa watawat ng Pilipinas na yung aking pinanumpaan ay nakalimutan ko. Hindi ko makakalimutan yan habang ako ay nabubuhay. Hindi lang sa nakikinabang ako sa gobyerno because I am receiving money from the people's money and that is my pension. But I work for that. Deposit ko yan sa aking buhay na pag ako ay nagretiro at wala na akong kakayahan, mayroon nang magbabayad sa akin sa pagpapagamot ko tulad ngayon. Every month ay nagpapa-check up ako kasi gusto ko pang humabang buhay ko at gusto ko pang masilayan ang magandang bukas ng ating mga susunod na henerasyon. At gusto ko, bago ako mamatay, patayin ko lahat ang mga NPA. Hindi ko kasalanan patayin ang NPA. Bakit? Sila nga, duda pa lang, pinapatay na nila. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kaibigan ang NPA 1980s, 88 o 87, ganon, pinagpapatay nila ang kasama nila. Ganon ka walang iya ang NPA. Pinatay nila in a sense kasi tatlo silang commander sa isang munisipyo. So tatlo silang mag-agawan. So kailangan isa lang matira. Kaya gumagawa sila ng mga reporting sa taas na ito pinagdudan, ito pagdudan. Ipapatay natin. Thinking na akala nila by term of core, uupo na ang Partido Komunista sa bansang Pilipinas. Kaya sila mismo nagpatayan. Di ba sa Leyte, puro mga kalansay ang nakuha dahil maraming lugar na pinagpapatay nila ang kasama nila. Kaya sila ang pinakawalanghiyang tao sa Pilipinas. Tandaan nyo, ang NPA ang pinakawalanghiyang tao dito sa bansang Pilipinas. Sino yung nasa picture dyan? Si Sator Ocampo, Tidi Casino, si Lisa Masa. Sino pa dyan? Ha? Wala yung mga sila Rinico, yung mga party list. Wala dyan. Pero yung mga original na NPA nandyan. Hindi lang kasama si Colonel Kerubin, hindi NPA si Kerubin. Baylor nga siya
Baylor. Ayoko na magkwento sa Baylor. Okay. Hindi ko naintindihan bakit ganun ang takbo ng ating gobyerno. Ngayon, sa aming kasama, binabalik nila kay Duterte. Na si Duterte, sabi niya, mabuhay ang NPA. Mabuhay ang NPA. Ang hindi alam ng mga ugo, sorry for my word, hindi nila alam, and that's part of the strategy of former President Duterte. Kasi tinitira ko ang grupo namin na ito kasabwat ng administrasyon ang NPA. Ang isinasagot nila si Duterte ang kasabwat ng NPA. Yes, naniwala ko diyan sa Davao. Isa akong testigo diyan. Pero that is the part of the strategy of the former mayor of Davao City. Ganon ang taktika. Mga bugok kayo. Kailangan sa armed forces ka Sa armed forces Di ba lahat ng surrender Ang ganda ng estima ng armed forces? Kasi yun nga ang paghihikayat na magbalik-balik loob. And that is the objective of former President Duterte. Yun ang strategy niya na makuha niya ang kalooban para pag may problema naman, madali niya makausap o mapasurrender ang NPA because may respeto sila kay Duterte. And that is the strategy of the mayor. Sino ang mayor na may ganong strategy? Wala, di ba? Wala. Bilang isang pangulo, wala pa rin. Kasi tandaan nyo during the campaign period of 2016, ikinampanya pa ng NPA si Duterte. Kaya nga binabato nila kay Duterte ngayon. Kinakampanya pa ng NPA ang Duterte noon nung kanyang kandidatura, thinking na maguguyo nila si Pangulong Duterte. Time will come. Humingi ng saklolo si Duterte kay Juma Sison. Kasi naging professor niya si Juma Sison. Talagang pagsaludo ni Duterte, matindi kay Juma Sison. Thinking of the NPA, thinking of Juma Sison, kaya nilang paikutin si Pangulong Duterte. Now, mayroon ng kahilingan si Juma Sison. Ewan ko kung alam ng iba nito. Ang kahilingan ni Juma Sison, ang NPA ay magiging kabahagi ng Armed Forces of the Philippines. Parang katulad ng MNLF at saka MILF. Magkaiba ang sitwasyon ng MNLF, MILF at saka rebuilding NPA. Hindi ko na pwedeng i-detalye yun. Kasi very sensitive na yun. Very sensitive. Okay. Hindi pumayag si Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte hindi pumayag na ang NPA ay isasali niya sa armed forces. Alam mo sagot ni Pangulong Duterte? Hindi ko pwedeng papayagan yan. Hindi ko pwedeng papayagan ng NPA ay isasali sa AFP. Dahil magagalit sa akin ang taong bayan. Dahil ang taong bayan ang aking pinaglilingkuran. Ayaw kong magalit ang taong bayan sa akin. Kung gusto nyo, i-referendum natin. Umayaw si Juma Sison sa referendum. So, at sabi pa ni Duterte, hindi po pwede rin. Baka i-firing squad ako ng Armed Forces of the Philippines. And that is true. Sabi, hindi po pwede yan. Magalit ang taong bayan sa akin at magagalit sa akin ang Armed Forces. Baka i-firing squad ako. And that's true.
So, doon nagsimula ang paghiwalay nila ni Juma Sison at ni Duterte. Doon naghiwalay. Kasi hindi umubra yung style ni Juma Sison na kaya niya paikutin si Duterte. Doon na sila nag-away ni Professor Juma Sison at saka ni Attorney President Duterte. Ano? So, yun na, simula na. So, lahat ng ngayon mga NPA galit kay Duterte because sa panahon ni Duterte, nakuha ni Pangulong Duterte ang konsepto, paano pahinain ang NPA. Why? Because Pangulong Duterte unhan siya sa solving the insurgency. Alam niya paano niya ma-resolve ang insurgency. Kaya nga, in the time of Duterte, humina ang kaliwa, humina ang NPA. Kaya gano'n na lang katindi ang galit, ang galit ng ating party ng mga NPA kay Duterte. Kaya ngayon, hanggang ngayon, sila pa rin. Para sa kaalaman ng Pilipino, para malaman nyo, marami kasi hindi Pilipino, maraming Pilipino na hindi nila alam ang kawalangyan ng NPA. Maraming naniniwala sa NPA. Kaya marami silang na-organize, marami silang napapaikot. Pero tandaan nyo, wala sa isip ng mga NPA na magkasundo ang gobyerno at ng NPA. Walang ganong kautakan. Wala ganong kautakan. Kaya nga doon sa sinasabing 28 June, mayroong mass action by the White Ribbon Movement rally. Pero nung nalaman ko na mayroong makakaliwa, sabi ko ito, may deception ito, may hidden agenda, and nangyari nga kanina. Nangyari kanina at napaya sila. Mamaya ipapaluwanan ko bakit humina, bakit maraming umatras na mag-rally, because nakialam ang NPA. Kasi nung mga from the start up to the last 3 days before 28, sumingit na ang NPA. Nung sumingit na mga NPA na binaban nila ang DDS, hindi, walang karapat dapat, ayun na, doon na nagkagulo. Maraming religious leaders na malalaki nagsipag-atrasan. Maraming pupunta sana nagsipag-atrasan dahil pumapil ang mga NPA. At dahil nga sa United People's Initiative na this rally, behind of that is the Communist Party of the Philippines who planned that rally. Kaya naguluhan, lahat kami, nagkagulo-gulo kami, lahat sila. Maraming debate namin yan, marami, hindi ko na i-discuss kung paano. Basta sinabi ko, maraming grupo sa amin nag-away-away, nagtampu-tampuhan. But sabi ko sa kanila in our group chat, while you are discussing kung aatin o hindi, for me, as my decision, personal decision, together with my former boss, General Kita, I will attend. I will not attend for the purpose to attend rally. I am there for the purpose to observe and to counter their
dirty strategy. Nandyan ako dahil alam ko na mayroong gawing kalokohan itong makakaliwa. Dahil kaya ako sabi ko sa kanina sa aming mga pag-uusap meeting, nandyan ako hindi para umaten. Nandyan ako para protektahan ko ang bayang Pilipinas at protektahan ko ang demokrasyang gobyerno. Dahil ayaw ko ang bayan ng Pilipinas ay magiging komunista. Hindi ko papayagan over my dead body. Sabi ko mula pa akong bata hanggang ngayon, even I'm retired, kaaway ko ang Partido Komunista, NPA. Ang daming kalukuhan ng NPA. So, balik tayo sa bakit nagkaganon. Kasi sa history ng NPA, walang history na magandang kalalabasan kung ang NPA ang nagpaplano. Kasi the main objective of the NPA, take note, is to drain the economy of the Republic of the Philippines. Gusto nilang gutumin ang Pilipino. Gusto nila maghirap ang bansang Pilipinas. And that is their primary objective, na pahirapin ang Pilipinas. May tanong. Alam ko marami kayong tanong. Hindi ako naniniwala. Sila pa nga tagapagtanggol eh. Sila nga nagtatanggol sa mga masa. Sila nga lumaban ngayon laban corruption eh. Yun ang hindi nyo alam, mga kaibigan. Yun ang hindi nyo alam. All their action is only a propaganda. NPA is a demon mind. Tandaan niya na. NPA is a demon mind. Bakit demonyo sila? Dahil ayaw nila sa demokrasyang gobyerno. Gusto nila ang bansang Pilipinas will convert to communist country. Biro mo ha? More or less 56 years exist ang NPA. Tama hindi? Ha? Tama hindi? Pero sa totoo lang naman talaga, ang NPA, magaling sila mag-organize and mobilize. Dahil sila ay sinungaling. Sinungaling sila mga kaibigan. Kaya magaling sila. Sabi ng isa dito, sabi ni Christian, they wasted their plans to leave earlier. INC people, because they heard there was a trouble. Okay, very good. Very good opinion ng Christian. Hindi ko nadugtungan. Bakit? Magaling si Christian. Talagang nagsusubaybay sa mga NPA. Magaling si Christian. Sabi na sa Jocelyn, Joselito, that's what they call democracy. As long as there's no violence on the day of the rally. Mukhang hindi nakakasakay si Joselito sa aking mga sinasabi. Joselito, hindi ka nakakasakay sa sinasabi ko. Or sarili mo lang opinion, you did not connect to my narrative. Kasi ang pino-point out ko dito, kaya peaceful rally, tandaan nyo, kaya peaceful rally, dahil
Ang umatin lang, sabihin natin, wala nga daw 1,000 eh. Wala daw 1,000 eh. Mga 999, ano. Para isa na para mag-1,000. Sa walang 1,000. Ang umatin doon, yung tropa ni Congressman Lian Libiste na umatin sa misa, umaabot daw sa 400 na dala niya sa bus. 400 ah. Sabihin natin 900. Okay. 400 yung dala ni Lian galing Batangas. Mayroon pa rin dala. Yung mga DDS. Nasa 200 mahigit yata yung DDS o mahigit pa. So, 400 plus 1, 700 na lang. So, ibig sabihin, walang 200 ang umatin doon sa mga pinatawag ng NPA. Wala. Kaya peaceful. Kasi kukunti sila eh. Wala yung kanilang mga, anong tawag dito? Yung mga, may tawag sila, layason, na manggulo. Wala. At saka, yung iba kasi, hindi yata naglabas ng pera. Sabi ng isang kumain doon sa DDS group, nakita ko sa vlog eh. Ha? At sinabi personally nung umikot na ako, sabi niya, kawawa sila yung mga pinatawag na mga NPA. Binayara sila ng 200, pero walang pagkain. Pumunta sila 200. Biruin mo para 200, tapos pamasahe. Hindi naman dila ng bus. So sabihin natin pamasahe, malapit lang. Sabihin na lang natin na 50. So mayroon silang ganansya na 150. Biro mo sa 150, nagtyaga yung mga mahirap. Problema, hindi pa kasama pagkain. Kung sinama pagkain, wala talaga. Walang maiuwi sa bahay. Sino ngayon ang nagsasabi yun ng bayaran? Sa kanila mismo galing yun eh. 200 binigay sa amin, pero wala pagkain. So ang ginawa ng mga DDS, pinupkop nila, sila nagpakain. So ganoon ang DDS. Kasi ang DDS kasi mga disiplinado. Mga disiplinado DDS. Hindi, I'm not a DDS I'm a Marcos loyalist. Tandaan niyo yan, inuulit-ulit ko yan. I am not DDS, I am Marcos loyalist. Kasi mahirap yung sinasabi, DDS ako. Marcos loyalist ako eh. Pero, may karugtong. Ayaw kong magpagamit sa mga sinungaling na tao. Dahil hindi ako manhid. Hindi ako pipibulag. Hindi ako tulad ng iba dyan na kinukonsinte ang gawain ng Marcos administration. Kaya thinking ni Marcos, okay sa tao. Kaya yung Marcos talaga, wala na. Kawawa si Marcos Sr. Sinira lang ni Bongbong Marcos yung kanilang apelyido. Ang tanong kasi, si Bongbong nga ba yun? Dugong Marcos ba siya? Yun yung tanong. Oy, Madam Amy. Marcos ka ba talaga? Bongbong Marcos. Hindi. Nabali si Amy, ano? Nabali. Pero, mahirap magsalita, no? Mahirap magsalita. Baka malibel tayo. Bala lang kayo mag-isip. Okay, balik tayo doon sa kwento na naman sa NPA. Alam ba ninyo, mga kababayan, na ang gobyerno ni Marcos ang nagmamaniobra ay NPA? Naniniwala ba kayo? Sinong naniwala? Tingnan ko nga kung may sasagot. The Marcos were smart and rich
back then. Ano? Yung panahon ni Senior. Pero panahon ni Marcos Jr., walang pera. Kasama ako sa campaign. Hindi pang merienda, wala ka sa amin eh. May bigay. Umasa lang si Marcos doon sa mga donation. Pero lahat ng nabigay ng donation, nandoon ngayon sa posisyon ng mapagkaperahan. Yun yung ganti ni Marcos. Ha? Walang kwenta ang Pangulo natin sa tutulang. Because, in the first place, isa siyang bangag. In the second place, wala siyang natapos. Wala siyang magandang accomplishment nung umupo sa gobyerno. Wala siyang ginawa kung hindi mag-drugs, mag-party-party, mag-kwarto-kwarto. Diyos ko. Wala. Ang utak ni Bongbong Marcos, kaligayahan lang. Satisfaction, kaligayahan. Kaya nga pati anak niya eh. Kawawa yung mga bata na yan eh. Dahil sa kagaguhan nila, sinasama nila. Mabuti lang ibang, si Sandro lang dyan eh, ang nakita kong gago eh. Yung dalawang kapatid niya, parang walang muwang sa mundo. Pero ito si Sandro, isang mana sa tatay ito. Sigurado ako. At saka mana sa nanay. Sorry ay Marcos Loyals, pero ikinakaya ko kayo. Ha? Ulitin ko, ang nagpapatakbo sa ating gobyerno ay Partido Komunista, NPA. Di ba kung natatandaan nyo, nakipag-meeting si Speaker Romualdez sa Makabayan Black. So, exclusive yung pag-uusap nila pero nakunan. Sa palagay nyo, yung kalaban ng taong bayan at kinausap ng gobyerno, anong ibig sabihin nun? Dalawa lang, di ba? Magkaisa na sila. Huwag iwanan nyo na inyong mga pinaglalaban. Dito na kayo, or ito ang condition namin. Kailangan may pakulong natin si Duterte sa dahig. Isang agreement nila yon. Pangalawa, kailangan namin na malaking pundo kaya nakasama sila sa malita-malita. Pangatlo, dapat, ano ang gusto namin mangyari? Sumunod kayo. Sabi ni Romales, walang problema yan. Ang mahalaga, ubusin natin ang pera ng taong bayan. Ang mahalaga, kontrolado natin ang Congress. So, ganito, paano nila nakontrol ang Congress? Mayroon ba kayong ma-recall na congressman na bumatikos sa Makabayan Black? Mayroon ba kayo naalala? Na mga congressman out of how many? 300 congressmen. Mayroon bang bumira sa mga teroristang congressman? Mayroon ba? Wala. Walang titira. Dahil una, takot sila sa NPA, baka ipapatay sila sa mga probinsya nila. Kasi nationwide ang NPA. Pangalawa, during the campaign, hindi siya makapag-campaign doon sa area ng mga may NPA. At ang pangatlo, hindi sila makakawa ng boto galing sa NPA kung hindi kabawasan pa nila. Kaya walang nakikipaglaban sa NPA. Di ba? Walang bumamatikos. Dahil una, yung sabi ko nga, panghuli mga pala, kabawasan ng boto. Una, dahil kabawasan ng boto, hindi sila makapunta sa mga liblib na lugar. So, pag hindi sila makapunta, bawas boto. Kaya takot never nilang banggain. Never nilang banggain ang mga NPA.
ano, the best president ever from Marcos Jr. is Duterte. Kaya mahal siya ng taong bayan. Kasi noong panahon ni Duterte, walang maglakas loob na maging walang hiya. Kasi may kalalagyan sila. Ngayon, saan ba natakot ang NPA ngayon? Saan ba natakot ang Pilipino? Tingnan mo yung dalawang bata. Hindi natakot. Because wala silang kinakatakutan. Walang kinakatakutan ang NPA. Kasi mawalan talagang at ang masaklap nito mga kaibigan, nagbibigay pa sila ng baril sa mga NPA. Marami ako alam yan ng mga pulis. Ang masaklap pa, ang nagbibigay yung dating pulis at saka dating sundalo. Yun ang masaklap mga kaibigan. Pero sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, habang ako ay nabubuhay, hindi ko atasan yung mga